Ika-27 kabanata sa pagpapatuloy. Nagulat sa kanyang narinig si Kang Hae-ji na napasabi na ang nanay daw ni si Won Hyung ay. Nabiglang napatingin sa kanyang gilid nang sabihin ni Miss Sera na kung hindi daw niya alam, pinatay siya ng mga tagasunod ni Go Moon-ryong. Na napasabi si Kang Hae-ji habang nakatingin kay Miss Sera na teka, si Go Moon-ryong daw ba na tinutukoy niya ay si. Nang tumugon sa kanya ito na inatake daw siya sa kalagitnaan ng araw para galitin si Won. Ang ina niya ay naospital dahil doon at ginamot para sa hindi kilalang kondisyon. Nagkamalay daw siya pero sa huli pumanaw din na napasigaw si Kang Hae-ji na tumingin kay Elder Yang na sinabi nito na ang sinabi daw sa kanya ni Mr. ay iba sa sinasabi niya. Na makikita ang muka niya na sinigaw pa niya kay Elder Yang na narinig daw niya na si Go Moon-ryong ang naging guro ni si Won Hyung. At sinabi daw niya yan noong inuwi daw niya siya. Na makikita ang muka ni Elder Yang na sinabi sa kanya nito na totoo na siya ang guro ng pinuno ng klan. Dagdag pa niya na. At sa parehong pagkakataon, siya daw ang pinakamalakas na kalaban na kinakaharap ng Murim ngayon. At siya daw ay isang banta na maaaring magdulot ng pagkawasak ng Murim. At gaya ng narinig natin, siya ang may sala sa pagkamatay ng ina ng ating pinuno. At siya rin daw ang pumatay kay Elder Kwon Jae-kyu, lolo ni Jinny, na siyang haligi ng kanilang pamilya. Na nagulat si Kang Hae-ji sa kanyang narinig. Na napasabi sa isip na maging lolo ni Jinny. Dagdag pa niyang sinabi sa isip na teka. Kung gayon ang sinabi ko noon sa harap ni Jinny. Na masaya ako kung magiging katulad ako ni Go Moon-ryong. Na sinabi pa sa kanya ni Elder Yang na mukha daw siyang mabuting tagasunod ng kanilang pamilya, pero hindi man lang daw niya nalaman ang tungkol sa kalaban ng pinuno ng klan. Na naiinis na sinabi ni Kang Hae-ji na ito daw ay dahil sa kanya. Makikita ang muka ni Kang Hae-ji na naiinis habang sinabi pa sa kanya ni Elder Yang na yan daw ay dahil o. Inisip. Daw ba niyang malalaman niya ang lahat sa pakikinig lang sa iba nang hindi ito sinusuri ng personal? Na makikita ang muka ni Kang Hae-ji na napasabi sa kanyang isip na tama daw siya. Kung tutuusin daw, hindi daw niya talaga naisip ang trabaho ni si Won Hyung ng seryoso. Dagdag pa niya na makikitang nakatungo na lagi niya na lang daw siyang pinasasalamatan. Na napatingin siya kay Elder Yang nang sabihin niya sa kanya na naiinis daw siya na nakatayo ka lang dyan ng ganyan. Kung magmumuni-muni daw siya tungkol sa sarili niya, lumabas na lang daw siya sa pasilyo at gawin daw niya yun doon. Na makikitang naiinis na tumingin si Kang Hae-ji sa kanya. Na sinabi pa ni Elder Yang sa kanya na ano? May gusto ka pa bang sabihin? Na nakapikit na sinabi sa kanya ni Kang Hae-ji na okay sige. Naiintindihan na daw niya ito Mr. Na makikita ang muka ni Elder Yang na nakatingin lang kay Kang Hae-ji. Na biglang napatingin siya sa gilid nang sabihin ni Miss Sera na si Mr. Hae-ji daw ay nag-aalala ng husto. Na sinabi sa kanya ni Elder Yang na mataas daw ang mga inaasahan niya para sa kanilang pinuno ng klan. Sinabi pa ni Miss Sera habang naglalakad si Kang Hae-ji sa pasilyo na si Hae-ji daw ang unang miyembro na dinala ng pinuno ng klan sa Sanwo. Kaya't hindi na nakakagulat na mag-alala siya ng husto, hindi ba? Na makikita si Kang Hae-ji na napahawak sa ulo na sinasabi niya sa kanyang isip na mababaliw na yata daw siya. May ganitong bagay daw pala na hindi niya alam. At talagang naawa daw siya kay Jenny noona. Pero bukod pa daw doon, magiging okay lang daw kaya si Won Hyung. At lumipat ang eksena kung saan nag-uusap si Lee Si-won at si Jae-pyeon na sinasabi na isang overseas transfer. Natumugon si Lee Si-won sa kanya na oho. Nakuha daw niya ang suporta ng Sanwo. Kaya pwede daw niyang gamitin ang mga kamay niya para pumunta sa kumpanya kung saan nagtatrabaho ang tatay ni Sae. Natumugon na sinabi sa kanya ni Jae-pyong na why. Tungkol daw sa kanya. Narinig niya na siya ang best childhood friend niya. Totoo daw ba yun? Sinabi pa niya habang itinuro siya nito na nag-aalala daw ba siya sa pinagdadaanan niya araw-araw. Na mga masasamang bagay. Na nakatungo lang si Lee Si-won na walang masabi. Sinabi pa sa kanya ni Jae-pyong na kaya saan daw siya pumunta. At maayos daw ba siya? Natumugon sa kanya si Lee Si-won na sinabi sa kanya nito na hindi daw niya alam at hindi daw niya siya makontak at pinalitan na daw niya ang numero ng telepono at email niya. Na sinabi sa kanya ni Jae-pyong na oy, hindi na daw ba niya siya makikitang muli. Natumugon si Lee Si-won sa kanya na hindi, makikita daw niya siya ulit balang araw. Na makikita ang muka ni Lee Si-won na sinabi pa niya na pagkatapos daw niyang pabagsakin si Go Moon-ryong. Na makikita ang mata ni Jae-pyong na sinasabi sa isip na itong taong ito.
Nabiglang nagulat siya nang magsalita si Lee Si-won na sinasabi na siya nga pala, alam daw ba niya? Nang biglang lumipat ang eksena kung saan kinuha ang mainit na kape ni Elder Yang na sinasabi niya na naiintindihan daw niya. Titignan daw niya kung kumusta ang pinuno ng clan. Na sinabi pa niya habang hihigop ng mainit na kape na kung iisipin, may isang bagay daw siyang nakukuryus. Bakit daw niya tinutulungan ang pinuno ng kanilang clan? Clan head Kang. Na isang taong kasing talino daw niya. Dagdag pa niya habang makikita si Miss Sera na sigurado daw siyang hindi niya siya tinutulungan ng walang kapalit. Na makikita ang mata ni Miss Sera na nakatingin sa kanya na sinasabi pa nito na baka daw naman sobrang gusto niya siya kaya hindi daw niya iniisip ang kabayaran. Na makikita ang dalawa ay nagkatinginan habang humihigop ng mainit na kape si Elder Yang. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Miss Sera na mahilig daw siya sa bastos na biro, Elder Yang. Na sinabi pa niya habang makikita ang mga ilaw na si Si-won Nim at siya daw ay may parehong layunin, kaya tinutulungan lang daw niya siya. Na sinabi sa kanya ni Elder Yang na ang layunin daw ba na yon ay ang paghihiganti kay Go Mon-ryong. Na nagulat si Elder Yang nang sabihin sa kanya ni Miss Sera na hindi, ang layunin daw nila ay protektahan ang mundo. Na tumingin si Elder Yang kay Miss Sera na ito rin ay nakatingin din sa kanya. At tumugon na nakapikit na sinabi sa kanya ni Elder Yang na iyan daw ay nakakagulat na sagot. Niya na hindi daw niya inaasahan. Magpatuloy na daw sila. Sinabi ni Miss Sera sa kanya, dahil daw sa epekto ni Go Mon-ryong, ang impluensya ng Black Forest Defense ay patuloy na tumataas sa Murim. Ang Black Forest Defense ni Go Mon-ryong ay lumalawak ang hawak sa Murim sa pamamagitan ng pagkilala sa larangan ng martial arts, pati na rin ang pagbibigay ng suporta pinansyal. Sa tingin daw niya, marami na ang maliliit na grupo na nasa ilalim ng kanilang impluensya. Natumugon na sinabi ni Elder Yang na matibay daw ba ang impormasyong ito. Makikita ang grupo ng mga tao na sinasabi pa ni Miss Sera na may isang organisasyon daw na tinatawag na Shinhyuk Clan. At parang isang samahan daw ito kung saan nagbabahagi na ng impormasyon ang mga batang masters ng bawat paaralan. Dagdag pa niya na sinuri daw nila ang kanilang mga kwento at impormasyon at may sapat daw na ebidensya. At sinabi naman sa kanya ni Elder Yang na kung ganun, hindi daw ba't dapat ipaalam nila ito sa Joint Staff Chiefs. Natumugon sa kanya si Miss Sera na ginawa na daw niya yon. Gayunpaman, hindi daw ito pinansin at ang pinuno daw ng unyon ay nawala matapos magbitiw sa tungkulin dahil sa personal na dahilan. Makikita ang muka ni Elder Yang na malalim ang pag-isip nang sabihin pa sa kanya ni Miss Sera na bukod pa daw roon, hindi man lang daw gustong pakinggan ng bagong pinuno ang ulat. At sa halip, sinabi niya na paparusahan daw niya ang mga nagpapakalat ng walang basehang chismis na nagdudulot ng takot. Na sinabi sa kanya ni Elder Yang na Pinuno Kang, ang ibig daw ba niyang sabihin ay pinaalis ni Pinuno Hyun ang leader sa tulong ng Black Forest Defense. Natumugon sa kanya si Miss Sera na sinabi nito hindi daw niya sigurado. Pero alam na daw niya na kung ang Black Forest Defense daw ay kontrolado na ang Murim, babagsak daw ang mga hangganan sa pagitan ng normal na mundo at ng Murim. Dagdag pa niya habang makikita ang gusali na kung mangyayari daw yon, ang trahedyang nangyari sa ina ni Si-won Nim ay magiging pang-araw-araw na pangyayari. At gusto daw ni Si-won Nim at siya napigilan yon. Na malalim lang nag-iisip si Elder Yang na walang masabi. Na sinasabi ni Elder Yang na kailangan daw niyang makipagkita sa pinuno at marinig mula sa kanya. Na sumagot si Miss Sera na tingin ko rin. Na makikita ang muka ni Elder Yang na sinabi pa nito na kung ganon, nasaan daw kaya ang dating pinuno ng unyon na si Kang Seong-yun. Ngayon? At limipat ang eksena kung saan makikita si Lee Si-won na sinasabi nito na impyerno. Na sinabi sa kanya ni Jipyong na oho. At may nagsabi daw na nakita niya ako doon. Habang naglalakad sila ay tinanong siya ni Lee Si-won na saan daw ang lugar na tinatawag na impyerno. Natumugon si Jipyong na sinabi niya na yan din daw ang tanong na dapat niyang itanong. Nakatingin sa kanya si Lee Si-won na sinasabi ni Jipyong sa kanya na ang impyerno daw ay itinayo at pinatatakbo ng pamilya ng Sanwo sa ilalim ng patnubay ng unyon. Na pinagtataka ni Lee Si-won. At lumipat ang eksena kung saan si Elder Yang ay nakayuko na sinasabi nito na salamat daw sa kanilang mabuting pakikitungo. Magkita daw sila ulit kung mag-cruise ang kanilang mga landas. Nayumuko ding sinabi ni Miss Sera kay Elder Yang na kung ganon, mag-ingat daw siya sa pag-uwi. At makikita na umalis na ang kotse ni Elder Yang na pinagmamasdan ni Miss Sera.
At pagkatapos ay napayuko ito na huminga ng malalim na pinagtatakahan ng matanda sa gilid. Habang naglalakad paakyat ng hagdan ay sinabi ng matanda kay Miss Sarah na mukhang pagod na pagod ka, President. Natumugon ito na oho. Napakahirap daw niyang kausap. Sinabi pa niya na makikita ang muka na sa halip daw na ipahayag ang kanyang mga intensyon, para siyang aso na hindi kailanman nagpapakita ng malinaw na layunin. At lumingon siya sa matanda na sinabi nito na ano paman, ngayon na alam na daw niya na siya ang tagapangalaga ng Sanwo. Dagdag pa niya na sa tingin daw niya hindi ko na kailangang mag-alala tungkol kay si Wonim. Makikita ang muka ni Elder Yang na seryosong nag-iisip. At napatingin siya kay Kang Heji na nakasimangot na seryoso. Na napatingin siya nang sabihin ni Elder Yang sa kanya na matapang ka, pero simpleng tao ka lang at makikita sa mukha mo ang iyong mga iniisip. Alam daw ba niya yon? Dagdag pa niya na kung nalaman mo ang tungkol kay Gomoon Ryong noong araw na yon, baka hindi mo na magampanan ng maayos ang iyong tungkulin sa pinuno ng clan pagkatapos. Na sinabi ni Kang Haji sa kanya na ha? Hindi mo sinabi sa akin ng maayos noong araw na yon dahil nag-aalala ka tungkol doon? Na nagulat si Kang Haji nang sinabi sa kanya ni Elder Yang na bukod pa rito, komplikado daw ang nararamdaman ng pinuno ng clan para sa iyo. Ang relasyon mo sa kanya ay nagpapaalala sa akin ng relasyon niya kay Gomoon Ryong. Na sinabi pa niya habang nakatingin sa labas ng kotse na kung iisipin mo ito at iyon, mas mabuti pang hindi mo na lang nalaman. Na nakatingin lang sa kanya si Kang Haji. Na sinabi pa niya na itinuro si Elder Yang na teka. Sinasabi mo yan dahil sinusubukan mo akong lokohin ulit, hindi ba? Natumugon sa kanya si Elder Yang na bakit mo iniisip na palagi akong sumusubok na lokohin ka? Na sinabi sa kanya ni Kang Haji na kung ganon. Mali ba ako? Nananlaki ang mata niya nang sabihin sa kanya ni Elder Yang na nakumpirma ko na ito, pero mayroon kang malaking kalamangan. Na sinabi pa niya kay Kang Heji na kung ang isang Murim-in ay nagdudulot ng problema, agad itong ipapaalam sa unyon. Pero hindi iyon ang kaso para sa'yo. Sa ibang salita, hindi ka pa napapansin ng Murim. Kaya naiisip kong hilingin sa'yo na tumulong. Na napasabi ito na huwa. Kita mo. Ginagamit mo ako. Na sinabi pa ni Kang Haji na kakaiba ang itsura ng muka na wow. Ngayon humihingi ka sa akin ng tulong. Wow! Sobrang walang hiya. Na nagulat si Kang Haji nang sabihin sa kanya ni Elder Yang na ituturo ko sa iyo ang martial arts bilang kapalit. Na nakatingin na sinabi pa sa kanya ni Elder Yang na may potensyal ka. Alam ko ang isang drill para mapalakas ang potensyal na yon sa maikling panahon. Na makikita ang mukha ni Kang Haji na hindi makapaniwala na sinabi pa sa kanya ni Elder Yang na ano sa palagay mo. Gusto mo bang matutunan ang tunay na martial arts ng Sanwo? Na sinabi sa kanya ni Kang Haji na kung ganon. Hindi daw ba't parang magiging master na niya siya? Hindi daw niya gusto iyon. Na natumugon na sinabi sa kanya ni Elder Yang na hindi ganon kadali magpasya ng relasyon ng guro sa Murim. Sinabi pa niya habang makikita ang kalsada na para daw na mas tiyak, gusto ko sana ikaw ay maging tutor. Natumugon sa kanya si Kang Haji na, ayos lang yan. Naisip ko kung gaano kasama na magkaroon ng isang tao tulad mo bilang guro ko. Natumawa si Elder Yang na sinabi sa kanya na ang pagkakataon nga naman. Naisip ko rin na magiging kakilakilabot na magkaroon ng isang tao tulad mo bilang estudyante ko. At sinabi sa kanya ni Kang Haji habang hawak ang cellphone ni Elder Yang na pero ano daw ang problema. Natumugon ito na naghahanap lang daw siya ng isang tao. Na sinabi pa niya na siya daw ay napakahalaga sa pinuno ng clan. Na makikita ang isang magandang babae sa cellphone na nakapangalong baba na nakangiti. At dito na po nagtatapos ang ika-27 kabanata. Ika-28 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang isang magandang babae sa cellphone na nakapangalong baba na nakangiti. Na sinabi ni Kang Haji na nakakatawa daw talaga itong Mr. na ito. Na sinasabi daw sa kanya na maghanap ng tao gamit ang isang larawan lang. Makikita ang mga estudyante na kasamang naglalakad ni Kang Haji na sinabi pa niya sa isip na. Pero sino kaya ang taong ito kung sinasabi niyang napakahalaga niya kay si Won Hyung? Maganda daw siya talaga. Sinabi pa niya habang nakatingin sa cellphone na mula daw sa narinig niya sa pinag-uusapan nila kahapon, parang hindi daw normal ang kondisyon ni si Won Hyung. At nagulat siya nang may tumawag sa kanya na sinasabi na hindi daw ba't siya si Haji.
Na napahawak sa ulo si Kang Hae-ji na sinabi niya na hello Vice Principal. Na sinabi sa kanya nito na dumating ka ng maaga sa paaralan ngayon. Maayos ba si President Yang? At bumulong sa kanya si Vice Principal na sinabi niya na kung sakali mang magkaroon ka ng pagkakataon mamaya, maaari bang makuha ko ang kanyang pirma? Habang nakatingin sa kanyang cellphone. Nabiglang nagulat ito at sinabi na itong larawan, hindi ba't yan ang school nurse? Makikita ang babae sa cellphone na sinabi pa sa kanya ni Vice Principal na kilala daw ba niya ang babaeng ito. Na kung tama daw siya. Siya daw ay si Miss Lee Shaiho. Na napahawak sa salamin si Vice Principal na tinanong siya na pero bakit mo hawak ang larawang ito? Na sinabi sa kanya ni Kang Hae-ji na alam daw ba niya ang kanyang numero sa telepono. Dagdag pa niya na pakikontak daw ang taong ito. At may kailangan makipagkita daw sa kanya agad. At lumipat ang eksena kung saan makikita si Lee Si-won ay nagme-meditate na makikita ang ginawa niyang imahe na naglalaban. At pagkatapos ay makikita ang mata niya na nakapikit. Na iniisip niya ang mga pangyayari kasama si Ji Pyong. Na sinasabi nito na alam daw niyang malaking pasanin ang hinihiling daw niyang ito sa Sanwoo Clan. Dahil daw ang kasalukuyang Sanwoo Clan ay gustong iwasan ang martial arts hanggat maaari. Makikita ang bahay na sinabi sa kanya ni Lee Si-won na. Pero alam daw ba niya na ang impermanent prison ay ang lugar kung saan nakakulong ang mga pinakamapanganib na kriminal sa Murim, di ba? Na sinabi sa kanya ni Ji Pyong na ngayon, alam na daw na nakakulong si Kang Sung sa lugar na yon. At totoo ba yon? Na tumingin sa kanya si Lee Si-won na sinabi nito na may nakakita daw na si Kang Sung sa ganitong uri ng lugar. Na sinabi sa kanya ni Ji Pyong habang nakahawak sa kanyang bahtok na hindi ko rin ito pinaniniwalaan noong una. Pero sa pagtingin sa mga pangyayari kamakailan, may pakiramdam akong baka totoo nga. Makikita ang isang tao na sinasabi pa niya na si Kang Sung ay masigasig na nagmumungkahi ng reformasyon ng Martial Arts Alliance. Nitong mga nakaraang panahon, lalo na daw ang deklarasyon ng pagbubukas muli ng Martial Arts Championship, ito ang pinakamataas daw na gawain niya. At makikita ang isang grupo ng matatanda na sinasabi pa niya na pero sa tingin daw niya baka nakapagbunga siya ng galit mula sa mga elders ng Murim dahil doon. Dagdag pa niya na sinabi nilang ang Martial Arts Championship ay magdudulot lang ng pagkasira sa otoridad ng mga umiiral na paaralan at sekta at mariing tinutulan nila ito. Pagkatapos, sa panahong iyon, biglang nagbitiw si Kang Sung sa kanyang posisyon bilang Alliance Chief at nawawala. At ang posisyong iyon ay nakuha ng Clear Wind Origin Master. Ang dating Alliance Chief at isang taong nakatanggap ng suporta mula sa mga elders ng Murim. Sinabi pa sa kanya ni Ji Pyong na at gaya ng alam mo, biglang natapos ang usapan tungkol sa Martial Arts Championship. Na makikita si Lee Si-won na malalim ang iniisip na sinabi pa sa kanya ni Ji Pyong na ang Shinhyuk Clan at siya daw ay nais makita ang muling pagbubukas ng Martial Arts Championship. At para daw doon, tiyak na kailangan nila si Kang Sung. Na napatingin sa Ji Pyong kay Lee Si-won nang sabihin nito na kung sakali, kung nasa loob ng bansa si Go Moon-ryong. At muling binuksan ang Martial Arts Championship. Lilitaw daw kaya si Go Moon-ryong sa lugar na yon? Na makikita na binuksan na ni Lee Si-won ang kanyang mata. At makikita si Jo Boom na hawak ang cellphone na tinitingnan niya ito. Na napatingin siya sa taas nang tinawag siya ni Lee Si-won. At napatayo ito at sinabi na pinuno ng angkan, baka daw naman gising siya buong magdamag ulit. Na sinabi sa kanya ni Lee Si-won na kung alam daw ba niya kung nasaan ang impermanent prison. Na napasabi ito ng ano. Na nakababa na si Lee Si-won na sinabi sa kanya ni Jo Boom na hindi. At ano daw ang ibig niyang sabihin bigla na lang. Na makikita ang muka ni Lee Si-won na sinabi nito na sa tingin daw niya kailangan niyang hanapin si Kang Sung. At lumipat ang eksena na may kausap si Kang Hae-ji na sinasabi sa kanya na kung kaya, nahanap na daw ba niya siya. Natumugon si Kang Hae-ji na wala ka bang konsensya. Paano daw niya siya hahanapin gamit lang ang isang litrato? Ang kausap pala niya ay si Elder Yang na sinasabi pa ni Kang Hae-ji sa kanya sa cellphone na yan daw ang sinabi niya pero nahanap daw niya siya agad. At siya daw pala ang nurse nila sa school. Na napasabi sa kanya si Elder Yang na kahanga-hanga. Na makikita ang muka niya nakausap si Elder Yang sa cellphone na sinasabi niya nakahanga-hanga, kuno. At alam daw niya na pala yon. Kaya nga daw na sinabi niyang hanapin niya siya mula sa school niya. Na makikita si Elder Yang na sinasabi pa ni Kang Hae-ji sa kanya na ang totoo. Gusto mo akong magtanong kay Chairwoman noon na tungkol sa kanya, hindi ba?
Makikita ang mga gusali na sinasabi pa niya na mabuti na lang at hindi ikaw ang nagtanong sa kanya ng personal, kundi magiging utang na loob mo iyon sa kanya, tama ba? Natumugon ito sa kanya na mukhang hindi ka pala kasing simple-minded gaya ng inisip ko. So, nagtanong ka ba? Natumugon si Kang Heji na napatingin sa banda roon na sinasabi niya kay Elder Yang na hindi. Wala pa daw siya noong oras na yon. At sa tingin daw niya, na kailangan pa daw niyang bumalik mamaya. At makikita ang mukha niya na napatingin sa gilid na nagtataka. Natiningnan niya ang kanyang cellphone na nag-send sa kanya si Elder Yang ng isang file. Na makikita ang mukha ni Elder Yang na sinabi sa kanya ni Kang Heji na ano daw ito. Natumugon sa kanya ito na sinabi na iyan ang pangunahing pagpapakilala sa martial arts. At iyan daw ang gantimpala niya para sa maayos na pagtatrabaho hanggang ngayon. At simulan daw niya itong pag-aralan muna. Nananlaki ang mata ni Elder Yang nang sabihin sa kanya ni Kang Heji na hindi yan ang ibig daw niyang sabihin. Bakit daw PDF file ito? Dagdag pa niya na ang hirap daw basahin. Wala daw ba siyang mga video para dito? Na naiinis na sinabi sa kanya ni Elder Yang na magpasalamat na lang daw siya at itigil ang reklamo. Natutunan daw niya ang martial arts sa pamamagitan ng pag-decode ng mga sinaunang teksto na nakasulat sa Hanja. Na sinabi sa kanya ni Kang Heji na makikita ang school na puro na lang yan mga kwentong lumana. Ngayon, ang lahat daw ay nag-aaral sa pamamagitan ng video lectures. Na sinabi sa kanya ni Elder Yang na ano bang video lectures. Basta, may appointment daw siya, kaya tatapusin na daw niya ang tawag. Kapag may bago daw siyang natuklasan, kontakin niya na lang daw siya ulit. Na makikita si Elder Yang na nakatingin sa kanyang cellphone na sinasabi na ngayon kasi, itong mga kabataan, ang alam daw lang nila ay tungkol sa mga komportableng bagay. Na napasabi ang lalaking kasama niya na Natumugon si Elder Yang na wala. At pagkatapos ay makikita ang restaurant. Na si Elder Yang ay isinuntok ang kamao sa palad na sinabi nito na pasensya na po, clan leader. Na extend ang conference. Na makikita si Lee Si-won at ang dalawang elder na si Elder Nim at Elder Kim na nakatingin sa kanya. Na sinabi sa kanila ni Elder Yang na may nangyari daw bang problema. Na sinabi sa kanya ni Elder Min na ang clan leader daw ay nagtatanong tungkol sa impermanent prison. Na sinabi ni Lee Si-won na tinanong daw niya si Gyo-bum Josi tungkol dito at sinabi niyang magtanong daw siya sa mga nakatatanda dahil ito'y isang confidential na bagay. Na tumingin sa kanya si Elder Yang ng seryoso. Na napalingon sa kanya si Lee Si-won nang sabihin niya na ito daw ba ay dahil sa mga alingaw-ngaw na si Kang Sung ay ikinulong doon. Na napasabi si Elder Min na anong ibig daw niyang sabihin. Na sinabi sa kanya ni Elder Yang na kamakailan lang daw, nakasalubong niya ang pinuno ng Milyang clan at narinig daw niya ito mula sa kanya. At may mga alingaw-ngaw daw sa hanay ng mga batang dalubhasa na ang kasalukuyang puno ng Martial Arts Alliance ay nakipagsanib puwersa sa Black Forest Defense. At ikinulong si Kang Sung bilang bunga nito. Na napasabi si Elder Min na ganun daw ba? Na sinabi sa kanya ni Lee Si-won na totoo daw ba ang mga alingaw-ngaw na yon? Natumugon na sinabi ni Elder Yang na hindi ako masyadong sigurado tungkol dito. Dahil ang clan ay hindi daw na nakikialam sa lahat ng negosyong may kaugnayan sa kasalukuyang Martial Arts Alliance. Na sinabi pa ni Lee Si-won na habang makikita ang loob ng restaurant na kung ganun, may paraan daw ba para malaman ang tungkol sa kanilang mga panloob na kalagayan. Natumugon si Elder Yang na mahirap daw yon. Ang impermanent prison daw ay isang independenteng sektor na ganap na hiwalay sa anumang impluensya mula sa labas. At nakikipagpalitan pa nga sila ng mga sulat kamay na liham upang maiwasan ang pag-hack mula sa labas. Na sinabi sa kanya ni Lee Si-won na kung ganun, kahit daw na impormasyon man lang tungkol sa lokasyon at panloob na estruktura nito. Na sinabi sa kanya ni Elder Yang na hiniling pa ito mula sa Shinyop clan. Dagdag pa niya na kung sakali, kung plano nilang kumuha ng impormasyon tungkol sa impermanent prison at magsagawa ng pagsalakay doon. Pakiusap, pigilan daw niya sila sa lahat ng paraan. Ang impermanent prison ay isang pasilidad na nagbabantay sa mga pinakamapanganib na preso mula sa Murim. At sa loob, may mga halimaw daw na kayang putulin ang mga bakal na kadena gamit ang kanilang mga kamay lamang, at mga tao daw na madaling punitin ang katawan ng isang tao. Dagdag pa niya na ang kanilang panloob daw na estruktura ay kombinasyon ng isang kuta at isang labirin.
At dahil daw dito, kahit ang mga warden daw na nangangasiwa sa lugar na iyon ay paminsan-minsan ay natatalo ng mga preso. Sinabi pa niya na noong panahon daw na ang clan ang nangangasiwa sa lugar na iyon, may isang tao daw na nakakuha ng martial name na immovable steel wall bilang resulta ng halos pagkawala ng kanyang buhay. Na nakatungo lang si Lee Si-won at walang masabi. At pagkatapos ay sinabi niya na kung ganun, posible daw bang makatanggap ng direktang suporta mula sa Sanwoo clan? Na sinabi ni Elder Min na clan leader, hinihiling daw ba niya na ang clan ay sumalakay sa impermanent prison? Na sinabi ni Lee Si-won na kung si Kang Sung ay ikinulong sa ganitong uri ng lugar para daw sa kapakanan ng Murim. Na sinabi sa kanya ni Elder Kim na clan leader, ang impermanent prison daw ay pasilidad ng Martial Arts Alliance. At sa oras na salakayin daw nila ang lugar na iyon, magiging kaaway ng buong Murim ang clan. Dagdag pa niya na iniwasan ang katotohanan na hindi tiyak na si Kang Sung ay talaga nga nandoon, at kahit na si Kang Sung daw ay nandoon, hindi ito isang bagay na kayang gawin ng clan. Na sinabi sa kanya ni Lee Si-won na ngunit, na tumingin sa kanya si Elder Yang. Na tumingin sa kanya ang tatlo nang sabihin nito na hindi ibig sabihin daw na wala ng ibang paraan. Humawak sa upuan. At habang upo ay sinabi niya na kung talagang gusto daw niyang pumasok sa impermanent prison, maaari daw niya siyang tulungan sa kanyang layunin. Na nababahalang sinabi ni Elder Kim na wag. Ano? Gilnam? Ano daw ba ang ginagawa niya? Na nakatingin lang sa kanya si Elder Min na sinabi pa ni Elder Yang na ngunit may kondisyon. Mula daw sa puntong ito, hinihiling niya sa clan leader na iwanan ang lahat ng gawain ng Sanwoo clan. Sinabi pa niya habang makikita ang muka ni Lee Si-won na ang insidenteng ito ay magiging isang individual daw na paglihis ng isang batang eksperto na si Lee Si-won na walang kinalaman sa Sanwoo clan. Na napasabi siya na anong ibig daw niyang sabihin dito. Na sinabi sa kanya ni Elder Yang na hindi daw ba ang Shin Haeop clan ang nagdala ng problemang ito sa clan leader. Kung ganoon, sila ang pangunahing tauhan ng insidenteng ito. Sinabi pa niya na makikita ang loob ng restaurant na ang clan leader daw ay pansamantalang kumilos kasama nila sa pagiging dala ng kanilang mga plano. Sa ganitong paraan, hindi daw ito konektado sa kalooban ng Sanwoo clan. Na makikita si Lee Si-won na sinasabi pa ni Elder Yang na at hanggang maayos ang problemang ito, ay dedeklara daw ng Sanwoo clan na nawawala ang clan leader. Ano daw sa tingin niya? Sinabi pa ni Elder Yang na kung tatanggapin mo ang mga kondisyong ito, hahanapan kita ng paraan para makapasok sa impermanent prison. At dito na po nagtatapos ang ika-28 kabanata.